Sa parallel muna tayo. Ayoko na magboses, engineer, punyeta. Okay. Ang muna natin ito talaga yun. Yung parallel connection. Parallel connection. Ayusin ko. Mahirap ang video, mag-isa ko lang. Nasa dede ko lang itong camera ko. Para alam mo lang. So, ang drawing niya, ang parallel connection, dalawa lang ang transformer. Dalawa. So, ganyan. Dito yung H1. Dito yung H2. Dito yung H1. Dito yung H2. Tapos, kapag subtractive, X1, X2. Kapag subtractive, kapag additive, X2, X1, ganyan. So, ang connection niya, ang H2 ay para sa H2, ang H1 ay para sa H1. Ganun din sa low side, ang X2 ay para sa X2, ang X1 ay para sa X1. Tapos yung load niya nakakonect sa dalawa. So yung X2 mo dyan, yung X1 mo ganyan, kasi ito yung load. Yan. So sa solving naman tayo. So sa solving, meron tayong example. So sabi, sa 2 single phase transformer, ang sabi niya is 100 kVA sa transformer 1, 100 kVA 20 kV at 230 V single phase transformer with 3% impedance na 3% is connected parallel with another transformer having a rating na, ito yung transformer 2, having a rating na 150 kVA at meron din siyang 20 kV, tapos 230 V at meron din siyang impedance na 3%. Kung mapapansin mo, yung impedance niya is kung mapapansin mo, yung impedance niya is naka per unit. So ang unang step mo, pag naka per unit ang impedance, kunin mo yung zino niya, yung zino ng bawat isa. So ang pag-solve niyan, is zino is equals Z-old times yung S nyo mo at over S-old, yan, times V old over V new squared. Ganyan ang formula ng pag-compute ng bagong impedance. So at transformer 1, compute mo yung Z new. So Z new is equals Z old mo. Anong Z old mo sa transformer 1? Itong Z na 3%. So 0.03 times yung S new mo. So dito sabi ni sir, ang S new mo ay dapat yung mas malaki. So yung S new mo is yung dapat is yung 150K kasi siya yung mas malaki. So 150K over 100. Saan papunta?
at saan galing times yung V old over V new. Yung V old mo itong transformer 1 kasi dito yung S new natin eh. So ang old natin is nandito. So transformer 1 mo, ang V old mo is yung secondary ang gagamitin kasi sa load lang ang paralleling. So 230 ang V old mo, 230 over saan siya galing sa over yung V new na 230 squared. Since parehas sila, cancel na lang yan. So ito na lang ang ikakalkyo mo. So ang sagot dyan ay 0.045 per unit. Yan ang sagot. So at T2, transformer 2, kahit hindi mo na i-compute ito kasi yun lang din at yun ang lalabas. Kasi pag Z new is equals yung Z old mo is yung 3%, di ba? So 0.03 times yung S new mo, ito 150K over S old mo. Anong S old mo sa transformer 2? Ito, di ba? So yan pa rin. At yung rating niya is same lang kahit hindi na cancel. So 0.03 pa rin. So kahit hindi mo na siya i-convert PU. So ito yung step 1 kapag naka per unit ang given impedance. Step 1 siya. Step 2, solve mo na. Ang hinahanap kasi is yung total load. I mean yung ang hinahanap is yung secondary current of each transformer. So yung secondary current ng transformer ang hahanapin. So meron ka pang given na total load dito na given is total load na 200 kVA at meron siyang power factor na 80% power factor. So sa 80%, so ang formula niyan, di ba, ang hinahanap is each current transformer, yung current ng bawat transformer. So sa I1 ang formula is IT times Z2 over Z1 plus Z2. At sa I2 naman ang formula is I2 is equals I total times Z1 over Z1 plus Z2. Ganyan. So pag i-compute, since meron ka ng Z2 tsaka Z1, which is ito yung Z1 tsaka ito yung Z2, ang kulang mo lang is yung I total. So para makuha mo yung I total, meron kang total load na 200 kVA at meron kang power factor na 80%. So para makuha mo yung I total, I total is equals S over V, which is yung S mo is yung total load na 200K, tapos meron siyang power factor. So maglalagay ka ng angle na, since lagging ito, wala siyang lagging sa problem, pero lagging ito, lagging siya. Pag lagging, kapag current ang yung kinukuha mo, magiging negative ang cosine, ang angle. So negative ang angle niyan kapag current ang kinukuha mo pag lagging. Kapag lagging, ang angle ng S is positive, ang angle ng current is negative. Ganun. So 0.8 dito over yung load na voltage, so 230. So equals I total mo ngayon is 869.56 52 angle negative 36.87 8. And yung total current
Tapos ito naman yung so since meron ka ng total current, pwede mo nang masolve yung current ng each transformer. So sa I1 mo, ang total current mo is 869 0.5252 angle negative 36.87 times yung Z1 mo is yung Z2 mo is yung 0.03 over 0.045 plus 0.03. So ang sagot dyan is 347.82 angle negative 36.87 amperes. Ganyan. Tapos sa I2 mo naman, same lang ng process. Total na current times 5252 angle negative 36.87 times 0. Yung ano mo, yung una mong impedance na 0.045 over 0.045 plus 0.03. So ang sagot dyan is 521.7391 angle negative 36.8699 amperes. Yan. Yan yung sagot. Sana magets mo. Next example. Sabi dito sa problem, assume that 250 kVA. So ito na yung transformer 1 mo. Transformer 1. Wait lang, may background music. So game ulit. So sa transformer 1 mo, meron siyang, sabi niya, assume that 250 kV. You see, sa transformer 1 mo, so sabi niya sa transformer 1 mo, assume that 250 kVA. So meron kang is equals 250 kVA. Wala gumagalaw. Ang hirap, bro. Meron kang 250 kVA at meron ka ring per unit na impedance na 2.4%. Tapos parallel siya sa transformer 2 na S is equals 500. Transformer 2 na 500 kVA at meron siyang impedance na 3.1% na naka per unit. So sabi niya, determine the maximum load that can be carried without overloading either transformer. Assume that the maximum load allowable transformer loading is 100% of the rating. So since sabi ko nga, kapag naka per unit ang given na impedance, step 1 ka muna. So step 1 mo is convert mo yung mga naka per unit sa itong mga per unit na old sa new. So S new, ang Z new mo yun, Z new sa una transformer at transformer 1 is yung Z old mo na 2.4. So 2.4 I mean 0.024 times yung yung sa numerator, yung pinakamataas na kVA. So yung pinakamataas dito is yung 500K. So 500K over 250. So yan is equals 0.048 per unit. Tapos merong at transformer 2, kahit hindi mo na to convert,
Kasi yun lang din ang lalabas katulad ng sinabi ko kanina. So pwede mo nang mag-move sa step 2. Step 2, since ang hinahanap is yung maximum load that can be carried without overloading, ibig sabihin ang hahanapin mo is yung S total. So at transformer 1, ang S total is S1 times C1 plus C2 over C2. So equals, ng S1 mo is 250k. 250k times yung Z1 mo is yung 0.048 na na-convert mo plus 0.031 over 0. yung Z2 mo 0.31. Sagot dyan is 637,096.7742 VA, volt ampere. So yan na yung transformer 1. Sa transformer 2, at transformer 2 ang ST mo is equals S2 times C1 plus C2 over C1. So sa transformer 2 mo, ang S2 mo is 500k times yung C1 at C2 mo na 0.048 plus 0.031 over 0.048 na Z1 mo, C1. So ang makukuha mo dyan is 8,22916 tapos 6667 volt ampere. So kung mapapansin mo, sabi niya yung maximum allowable na load na hindi mag-overload. So ito total mo tong dalawa. So 250 plus 500 is 750k. So ang total mo na load, ang total load is 750k. So since 750k yan, hanapin mo ngayon yung mas mababa dito para hindi mag-overload. So kung mapapansin mo, yung mas mababa is yung transformer 1 na 637k. So ito na ngayon yung sagot kasi siya yung mas mababa sa total load. Yan na yung safe. Ito is overload siya kasi sumobra siya sa 750,000. So para ma-check mo, at transformer 1 solve for S2. So ano yung total mo? Yung total mo sa transformer 1 is transformer 1 solve for S2. So S2 is equals S total minus S1, di ba? So ang S total mo sa transformer 1 is yung 637,096.7742. So minus yung S1 mo na 250k. 50k. So equals 7096.7742 minus 250k. So ito yung sagot, 387,096.7742. 387,096.7742.
kung mapapansin mo, ito yung S2 mo, di ba? Ito yung S2 mo. So, kung mapapansin mo, itong S2 na to, mas mababa siya sa S2 dito sa given na 500k. So, S2. So, ito na yung safe. S2 ang sinolve mo dito. So, ito yung lumabas, 387. Kung i-compare mo siya sa S2 dito sa given, itong 500k, mas mababa ito compared dito. So, ang safe is yung sa transformer 1 na ito. Kaya, ito yung tamang sagot. Ito yung tamang sagot pag chinek mo gamit ito. So, try natin sa transformer 2. At transformer 2, so isosolve mo naman is yung S1. Solve for S1. So, S1 is equals S total minus S2. So, equals ang S total mo sa transformer 2 is yung 822916 822,916.6667 minus yung S2 mo sa transformer 2 is yung 500k. So 500 minus 500k is equals 822,916.67 minus 500k is 322,916.6667. So kung mapapansin mo, ito yung nakuha mong S1, di ba? Ito yung nakuha mong S1. Kung i-compare mo siya dito sa S1 sa transformer 1, mas malaki ito compared dito. Ibig sabihin, overload siya. So, ganun kapag i-check mo.